marahil ito'y isa sa mga naging boses na tugunan ho ang kanilang sinasabing, palitan na siguro natin to, Bongit, si Diwata. Kakakumpirma na nga lang ngayon ng Malacanang na nirelieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. Batay dito sa kopya ng sulat mula sa Office of the President, ang petsa ay August 25 ay kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at epektibong pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siyang nire-relieve sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga impormasyon na hawak ng hepe ng PNP. Dadagan ang News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabitan, magandang buhay. Nagbabalik ko tayo dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Kamusta ang lahat ho mga kabitaan? At ngayon po, breaking news mga kabitaan. Hindi tayo magtatagal ho dito dahil isa lang hong paksang pag-usapan ho natin. Dahil nga po mga kabitaan sa mainit-init, kumukulo, na parang tubig na pinakuluan mga kabitaan, ang init ho nito. Sa natanggap po natin mga impormasyon sa loob ng 24 oras, yung pag-usapan natin mga kabitaan kung saan po itong si Diwata Torre pinutulan ho ng buntot, tinanggalan ho ng maskara at kiniskisan ang kanyang kayabangan mga kabitaan sa pamamagitan ho ng lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin mga kabalitaan. Ano ibig sabihin natin dito? Isa lamang hong masasabi natin dito mga kabitaan, dahil sa dokumentong ating nakuha ngayon, kiniskisan ho talaga yung kayabangan ni Diwata Torre sa pamamagitan ho ng lagda ni Lucas Bersamin, ang Executive Secretary, dahil siya po ngayon ay hindi na ho hepe ng pambansang pulisya. Nakakahiya na ho pala ito. So ibig sabihin nun, wala na ho itong kapangyarihan mga kabalitaan. Nangangamoy laglaga na ho dito. Diba? Sa 20th Congress or 19th Congress, napakatigas na mga bunbunan at napakagaspang ng kanilang mga pagmumuka mga kabitaan matapos binuli yung mga DDS supporters, yung mga Duterte, VP Sara Duterte, si Tatay Digong Duterte, Baste, at itong si Pulong at kung sino-sino pang mga kalyado ng mga Duterte mga kabalitaan. Medyo nakita na ho natin na bumaliktad na ho yung ihip ng hangin, yung direksyon ng ihip ng hangin, papunta na ho yung lamig sa mga Duterte, gaya ho nating DDS supporter mga kabalitaan. Dahil itong si Torre, binalatan, tinanggalan ng maskara. Ayon pa ho sa natanggap ho nating dokumento mula mismo sa Office of the President Malacanang Palace mga kabalitaan, na nagsasabi ho ditong pag-call out kay General Torre na siya po ay natatanggal na ho mga kabalitaan bilang Chief PNP effective immediately mga kabalitaan. Marami nagtatanong kung bakit agad-agad. Parang 3 buwan pa lang yatang hepe itong si Diwata Torre mga kabalitaan. Yun kasi, minsan yung kayabangan ho natin, yung kagaspangan ng ating pagmumuka na endangered pa naman mga kabalitaan, dapat nasa lugar ho yun. Akala niya na siguro na 1-2 beses na uto niya itong si Bongit, kaya naging hepe ho ito dahil ho sa kanyang pagpapasikat lamang. Naging hepe ho itong si Torre, hindi ho sa sasabihin nating kwalifikasyon. Ito'y nagpapa-impress sa pamamagitan ho ng paggamit niya sa kanyang pag-kidnap kay Tatay Digong Duterte na pinatatahimik ko nila sa pamamagitan ng pagpapadala nila doon sa Dahig, Netherlands. At ito'y nagtagumpay ang mga animal mga kabalitaan. At lalo na ho, itong kanyang paghunting kay Pastor Apollo C. Quiboloy, na siya po ay talagang tuwang-tuwa at masayang-masaya pa. Sobrang saya niya. Dahil siguro napaisip na ho ito sa araw na yon na baka ito na ang pintuan sa kanyang pagpasok bilang magiging hepe ng ating pambansang pulisya. Hindi lang ambisyoso, ilusyonado pa itong animal na to mga kabalitaan. Ngayon,
Deserve niya po na siya po ay tanggalin, i-relievo bilang hepe ng ating pulisya. Dahil siya mismo ay hindi niya po kayang resolbahin ang mga gusto nila, yung internal problem ho ng ating pambansang pulisya. At itong si John Vic Remulla, marahil ito'y isa sa mga naging boses na tugunan ho ang kanilang sinasabing, palitan na siguro natin to, Bongit, si Diwata. Dahil lumalaki na ho ang ulo nito eh. Hindi na nakikinig. Laging bumubula yung bibig. Napakaangas nito. Bongit, hindi na ho nakikinig sa atin. Dahil siguro may sinasandalan na ibang politiko diyan sa Kamara. Yun po yung nakikita ho natin dito. Hindi ko sinasabi, yun po ay totoo. Ito ay personal analysis lang ho natin ito. Observation, mga kabalitaan. Kaya kung matatandaan niyo po sa nakarang vlog ko natin doon sa Calbayog City, province ng Samar, no? Calbayog City, Samar yata yun, mga kabitan. Kung matatandaan niyo po, siya po, way back sa panahon ni Tatay Digong Duterte, siya po ay pinitisyonan ng mga board members na kung saan po, na persona non grata, mga kabaitaan, dahil nga po, mga kabaitaan, na sinasamba niya po di umano ang isang maimpluwensyang politiko sa naturang lugar kung saan wala na ho siya sa kanyang o hindi niya ho nagampanan yung kanyang pagiging hepe ho at wala hong nare-resolbang krimen sa nasambit na lugar, mga kabalitaan. Ngayon, parang bumalik na naman ho yung estilo nito. Kaya sa sobrang kayabangan, akala niya, napapaikot niya na sa palad nito, itong si Bonget, nagkakamali siya. Dahil mas marami pa palang alipores na nagbabantay kay Bonget at siya po ay natiktikan na baka magiging salot ho ito sa grupo natin. Hindi nga siguro, marahil itong naging dahilan, yung gusot sa PNP, kaya tinanggal, sinibak, sinipa, hinubaran ng tsapa, ay hindi naman siguro hinubaran ng tsapa, tinanggalan ang posisyon lamang, mga kabalitaan, bilang hepe. O baka wala na kung hindi ito magpapademote, malamang, mag-early retirement to, mga kabalitaan. Diyan lang ho yun pupunta eh. Kasi nga, sa sobrang kahihiyan, wala na hong mukhang iharap ito sa harap ng lente ng kamera at sa taong bayan, mga kabalitaan. Tapos sasabihin nila, ay Boss Dan, fake news naman ho kayo. Walang katotohanan ho yan. O dito ho tayo sa Rappler. Ang sabi ho dito ng Rappler, mismo si Executive Secretary Lucas Bersamin ang nag-confirm sa araw na ito na siya po ay nirelieve ho ni President Ferdinand Marcos Jr. bilang pambansang o hepe ng ating pambansang pulisya, mga kabalitaan. At itong dokumentong nakuha natin, nilagdaan Agosto 25 kagahapon, mga kabalitaan, para siya po effective immediately na bababa sa kanyang pwesto, mga kabalitaan. So ano po bang mensahe nito, mga kabalitaan? Malaki ho itong problema ngayon ang kakaharapin ni Diwata, lalo na pag wala na sa posisyon. May kaso na ho ito, mga kabalitaan, sa ombudsman at baka dadami pa hong kaso nito bukas makalawa, mga kabalitaan. Pero ano nga ba ho yung dahilan kung bakit nga po pala ito ay bigla-bigla hong tinanggal? Hindi man lang ni-reprimand, hindi man lang sinuspende, diretso relieve ho, mga kabaitaan. So ngayon, yung mga pagre-relieve niya ho sa mga kasamahan niyang hepe ng mga district o police district, ay naramdaman niya rin po kung gaano ho kasama nito sa pakiramdam ng isang hepe na i-relieve ho kayo kung hindi ho kayo nakakaresolba ng inyong problema dyan sa inyong nasasakupang lugar, mga kabaitaan, ng ating mga kapulisan. So, ang tanong ngayon ng karamihan, ano nga ba yung naging dahilan kung ba't siya ni-relieve ho dito, mga kabalitaan? Pakinggan muna natin. Ito yung programa ho ng DZMM Teleradio. May report ho yung kanilang reporter dito at tayo po'y makinig kung ano nga ba yung dahilan kung ba't ito agad-agad ni-relieve, mga kabalitaan. Yes, Alvin, kakakumpirma nga lang ngayon ng Malacanang na ni-relieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III.
Batay dito sa kopya ng sulat mula sa Office of the President, yung petsa ay August 25 ay kahapon at nakasaad din dito na para daw sa pagpapatuloy at epektibong pagpapaghatid ng public services ng PNP ay pansamantala muna siyang nire-relieve sa pwesto at inaatasan na i-turn over muna yung kanyang mga dokumento at iba pang mga impormasyon na hawak ng hepe ng PNP sa kanyang opisina habang wala pang ina-assign o itinatalaga bilang kapalit na pansamantala bilang PNP chief. Ang permado dito sa dokumento ay si Executive Secretary Lucas Bersamin sa ilalim ng utos ni Pangulong Marcos Jr. Bakit kaya siya tinanggal? Bakit tinanggal? Hindi pa na retirable na ba si Hindi pa. Hindi pa, diba? Hindi pa, bata May pa. something, bakit siya pinalitan na Christian? Oo, kasi nung itong mga nakaraang araw at linggo, natabunan lang siguro ng mga malalaking issue, Alvin, pero meron ding umuugong na problema dyan sa PNP. Kung nababalitaan natin, may mga umalma doon sa mga unang utos ni PNP Chief Torre, partikular na nung nagkaroon siya ng balasahan sa ilang mga matataas na opisyal. Umalma yung Napolcom dito, parang kine-question yung utos ni General Torre na balasahan doon sa ilang matataas na opisyal ng PNP. May mga backlash din ito, may mga kumontra din doon sa Napolcom, may mga nagpaabot ng suporta kay General Torre. Pero sa ngayon, medyo may gray area pa lamang kung ano ba talaga yung desisyon o yung naging dahilan ng Pangulo kung ito ba ay related dyan sa nagiging problema sa PNP. Oh. Pero sino daw ang kapalit in the meantime? Sa ngayon, wala pang binabanggit ang Palasyo. Doris, abangan natin siguro sa mga susunod na oras kung ano yung update mula mismo sa Malacanang, kung sino ang posibleng humalili muna bilang tagapamuno ng Philippine National Police. Yung nasa memo, ang nag-relieve kay PNP Chief, si Pangulo mismo o si Executive Secretary? Si Pangulo mismo mula sa Office of the President ito, Alvin. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you. Agad balita. So, narinig na ho natin. So, may posibilidad itong gusot dyan sa kanilang organisasyon at itong patungkol din kay John Vic Rimulya, mga kabitan. Isa rin ho ito sa magiging dahilan ng kanyang pagkakasibako bilang hepe ng ating pambansang pulisya. At marahil ho, mga kabitan, hindi naman ho natin pinangungunahan, pero ito yung po ang ating obserbasyon na baka isa sa naging boses ho sa pagpapatanggal kay Diwata Torre, itong si John Vic Rimulya, mga kabaitaan. Kung matatandaan nyo po, iba na ho kasi yung dating ngayon ni Torre. Si Torre po ay araw-araw na yata meron ho itong live press conference, mga kabalitaan. Tinatanggalan na ho ng papel itong tomboy dyan. Itong sino ba yung spokesperson na akala mo lalaki o babae? Di mo alam, di mo sigurado kung lalaki ba o babae, mga kabalitaan. Umeepal na rin si Torre at talagang pasikater ho talaga itong diwatang ito, mga kabalitaan. Kaya pakabangan ho natin sa susunod na mga oras, magbabalik pa ho tayo para magdagdag ho tayo at magpaabot ho tayo ng karagdagang impormasyon kung ano nga ba at sino nga po pala ang ipapalit ho sa kay Torre bilang ating hepe ng pambansang pulisya ng ating bansa, mga kabalitaan. So, kung kayo po ang tatanungin, deserve po ba ni Torre na agad-agad sinibak, tinanggalan ng posisyon at parang ma-demote pa yata ito, mga kabitan? Kung ako ni Torre, mag-retire na lang ho ito ng maaga para hindi na mas lalong mapahiya pa sa taong bayan at yung kanyang mga pamilya, mga kabalitaan. Dahil sabi ko nga kanina, si Torre ay naging hepe lamang ng ating pambansang pulisya, hindi ho sa performance. So, pa-impress effect lang po ito dahil ginamit niya po itong si Tatay Digong Duterte at itong si Pastor Apollo C. Kibuloy para naman ho mabuksan yung pintuan ng kanyang pangarap na maging hepe ng ating pambansang pulisya, mga kabalitaan. Kung pag-usapan ho natin yung qualification, napakalayo ho, mga kabalitaan, para maging hepe ng ating pambansang pulisya. Alright, so masaya ho ba tayong lahat? Palakpakan naman tayo dyan. Parang meron na ho tayong kumbaga advance na ho tayo, mga kabalitaan, para ho sa elimination round, mga kabalitaan. Kasi wala na sinibak na yung animal na Diwata Torre na yan, mga kabalitaan. Agad balita. Kaya kung gusto niyo po, mga kabitan, itong ating video presentation, huwag niyo pong kalimutan paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon, at para naman ho malaman ng karamihan kung ano pa mga kaganapan sa ating lipunan, i-share niyo po ang videong ito.
At pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid dyan sa The Hague, Netherlands, sa mga Pilipino nating lagi nakabantay kay Tatay Digong Duterte, at sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat. Maraming salamat, masalam. At yung ating mga seafarers ho diyan sa ibayong dagat, maraming salamat mga kapatid. At sa ating laging sinasaluduhang makabagong bayani ng bansang overseas Filipino workers, saludo lagi tayo sa inyong lahat. At kami po ay nananalangin na sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, araw-araw, minuto, mga kabalitaan. Kinagitso tayo sa ating pagbabalik. Sa mga ilang oras lamang ang makakalipas mga kabalitaan dahil abangan natin yung karagdagang update dito sa pagsibak kay Tory Diwata bilang hepe ng ating pambansang pulisya. Ako po'y magpapaalam na Luzon, Kabisayan o Mindanao. Saan mang lupalop nating mundo, basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. Huwag kalimutan mag-subscribe na sa hindi pa po nakapag-subscribe sa mga bagong salta. At maraming salamat sa mga dumagdag na mga subscribers sa ating munting bahay, mga kabalitaan. To God be the glory. Mawa, chip, chip. Peace out. Gun agad, Balita.